Alright, so in this video, turuan ko naman kayo kung paano natin masosolve yung ganitong 3x3 Rubik's Cube sa pinakamadaling paraan. So kung never ka pa nakasolve ng Rubik's Cube and gusto mo matuto kung paano, perfect sa'yo ito. Ito po yung tinatawag na layer by layer method or yung beginner's method na tinatawag. Ang pinaka-goal po natin sa Rubik's Cube is mabuo natin yung bawat side na pare-pareho yung color nila. And to do that, no, mag-base po tayo sa kanyang center. So for example, ito pong white na center, dapat lahat ng kasama niya dito is white. And then ito ring red, yellow, green, orange, as well as yung blue. So, dapat po pare-pareho yan ng color bawat side. So, meron po tayong tinatawag din na iba-ibang parts, no? Like I said kanina, ito po yung center. And then ito naman pong apat na to, yung parang pa-cross. Ang tawag po dyan is edge. Okay, so bawat edge po meron siyang dalawang colors. So, for example, itong red, meron siyang kasama na white. Itong white, may kasama siyang orange. So, tigdadalawa po sila ng colors. And then, yung mga corner naman po, ang tawag po dyan is corner pieces. Yun yung mga nasa gilid natin. So, meron siyang tatlong colors. For example, this one, meron siyang white, blue, and red. Then, this one naman, meron siyang blue, yellow, and red. And then, meron din tayong mga basic algo na tinatawag or yung mga moves na kailangan natin malaman para masolve natin ang isang Rubik's Cube. So, ngayon po, ituturo ko sa inyo is yung 2 basic moves na kailangan natin malaman para masolve natin itong ating Rubik's Cube sa pinakamadaling paraan. Okay, so first algorithm po na kailangan natin malaman is yung right algorithm. So, ganito po yung gagawin nyo, no? Gagamitin natin yung right hand natin and then, taas, tulak, baba, hila. Okay, ganyan po yung right algo again. Taas, tulak, baba, hila. Okay? Next naman is yung left algo. So, ito naman, left hand naman po yung gagamitin natin and then 4 moves din po siya. So, taas, tulak, baba, hila. Again, taas, tulak, baba, hila. Okay, so start na po tayo. Ito pong white face is lagi natin siyang ilalagay sa bottom. And then ito naman pong yellow face is nasa taas siya lagi. Ayan. So, ang una po natin gagawin is mag-form tayo ng white cross dito sa ating yellow center. Para siya magiging daisy or parang bulaklak. So, para magawa po natin yan, kailangan natin yung apat na white edges dito. Itaas po natin. Okay, so hanap po tayo ng white edge. For example, this one, no? So, itaas lang po natin yan. Yan, meron na tayong isa. And then, ito naman po, ikot lang natin na pag ganito, and then itaas natin. Okay, dalawa na sila. And then, ito rin po, yan, edge din yan. Ikot natin muna. And then, hindi natin pwede itaas kasi matatanggal po yung isa, no? So, ang gawin natin is, iikot muna natin to, and then, tsaka natin siya itaas. Yan, para tatlo na po silang edges dyan. And then, last one na lang tayo. Ito po. Ayan, yung orange. So, ang gagawin natin is, ganyan natin, and then, saka natin siya itaas. Ayan, so, kompleto na po yung apat na edges dito sa ating top face, which is yung yellow. Ngayon, ibababa po natin siya dito sa bottom para maging kasama na siya ng white. And makakabuo na tayo ng white cross. Pero before po natin siya ibaba isa-isa, make sure po natin na yung kasamang color ng white edge is same siya dun sa color ng center. So, for example po, itong green is katapat ng green. Yan, tsaka natin siya ibaba dito sa ilalim. Okay? Next, yung orange and white. Yan, tapat natin sa orange. And then, tsaka natin siya ibaba. And then, ito naman pong blue. Tapat natin sa blue center. Then, tsaka natin siya ibaba. And then, last one is yung red. And nakatapat mo na po siya sa red center. So, ibaba na lang natin siya. Ayan. So, yan. Tapos na po yung ating white cross. Okay, next naman po natin na isosolve is kailangan nating mapapunta yung mga apat na white corners dito sa baba. Para po, mabuo na natin yung bottom layer as well as yung first layer natin is magkakamukha na yung color. And to do that, ibaligtad lang po uli natin siya. Nasa baba dapat yung white center. And then dito po sa may taas, maghanap tayo ng mga corner na merong white color. Yan. For example po ito, no? So, meron siyang white, red, and green. Yan. So, ang gagawin po natin, kailangan po, itong corner na to na merong red and green, dapat nakapagitna siya dun sa center na merong red and green. Yan. So, i-position po muna natin siya dyan. Yan po, green, red. Yan. So, ang gagawin po natin, kailangan mapapunta natin siya dito para tumama po yung kanyang position. So, para magawa natin yan, gagamitin na natin yung right algo. Okay, so, taas, tulak, baba, hila. Okay, check natin. Wala pa siya. Again, right algo. Taas, tulak, baba, hila. So, white na po siya, pero hindi po yan yung ilalagay natin kasi dapat yung red and green.
yung kasama niyang color. So, go pa po tayo. Taas, tulak, baba, hila. Wala pa rin. Taas, tulak, baba, hila. Taas, tulak, baba, hila. Ayan. So, andito na po yung ating white corner. And tama na po yung position niya. So, next po, hanap ulit tayo ng corner na merong white. Okay, so ito po. Ang kasama niya na color is green and orange naman. So, ilagay natin siya dun sa pagitan ng dalawang center na yan. Okay. So, green and orange. Ayan. So, ito po ilalagay ulit natin dito using right algo. Taas, tulak, baba, hila. Ayan. So, one time lang po, tumama na yung position niya. Ayan. So, okay na po yan. Hanap ulit tayo ng merong white sa taas. Ito po. So, white, red, and blue. Okay. So, dapat nasa pagitan siya ng red and blue. Ayan. So, tama na po yan, no? Kahit nabaligtad yung position kasi nasa gitna naman siya ng dalawang center. And yung color niya is red and blue. So, ito po, ilalagay natin dito using the right algo. Taas, tulak, baba, hila. Taas, tulak, baba, hila. Okay. So, hindi po ito yan, no? Mali po yan. Kasi, ang kailangan po natin is yung merong red and blue. So, go pa po tayo. Taas, tulak, baba, hila. Yan. So, tama na po yung position niya. Okay. So, last one na po isosolve natin. And ito po yun. So, meron siyang kasama na orange and blue. So, ilagay po natin siya sa pagitan ng orange and blue center. And ito, ilalagay po natin dito using the right algo. Taas, tulak, baba, hila. Okay, wala pa po siya. Again, taas, tulak, baba, hila. Taas, tulak, baba, hila. Taas, tulak, baba, hila. Taas, tulak, baba, hila. Ayan. So, as you can see po, nakasolve na po yung ating bottom side as well as yung ating first layer. And magkakamukha na po yung colors nila. So, next naman po natin na isosolve is itong second layer. Ito po yan. So, dapat po, itong green na to, ang kasama niya dyan, puro green na. Yung orange, puro orange na. Yung blue, puro blue. And then, yung red, puro red na po yan dapat. Ayan. So, ang gagawin po natin dito is, tingin ulit tayo dito sa taas. And then, doon naman tayo sa mga edges. So, hanap po tayo ng edge na walang kasamang yellow. So, ito po, may kasama siyang yellow. So, hindi po yan. Ito po, green and orange. So, ito, wala siyang kasamang yellow. So, pwede po ito. Ang gagawin natin is, iharap natin siya dun sa center na same color. Itong kulay niya sa gilid. Yan. So, orange, orange. And then, yung taas niya is green. Yan. So, yung green face niyan, either nandito or nandito. In this case, no, nasa kaliwang side po siya. So, ang gusto natin, ito, mapapunta po natin dito sa side na to. So, para magawa po natin yan, ilayo muna natin siya dun sa green na side. Yan, i-turn natin siya pa ng ganyan. And then, gagamitin po natin yung left algo kapag ganito po yung turn natin. So, taas, tulak, baba, hila. And then, after nyan, iharap natin yung cube na ganyan. So, nandito po yung white. And then, gagamitin natin siya na right algo para itong white na to, mabalik natin sa baba. Okay, so, taas, tulak, baba, hila. Ayan, as you can see po, buo pa rin yung ilalim natin and then, napunta na po natin to dito sa kanyang right position. Okay, hanap ulit tayo ng edge sa taas na walang yellow. Okay, so ito pong isa na to, no? Red and blue. So, ulitin lang natin yung kanina. Ilagay natin tong blue sa blue center and then yung red niya either nandito or nandito. So, in this case, nasa kanan naman po siya. So, ang gagawin natin, move away uli natin yan. And then, right algo naman tayo. Okay. Taas, tulak, baba, hila. Tapos, after nyan, iharap natin yung cube na ganito. Tapos ito, ibabalik natin dito. So, left algo naman. Taas, tulak, baba, hila. Ayan. So, ito po, napunta na siya dito sa kanyang right position. Okay, hanap ulit tayo kung meron pa. Okay, wala na tayo ditong edge na walang yellow, no? Pero, nandito pa kasi yung isa. So, ang gagawin natin, ililipat natin to dito para ito umangat siya. So, parang ginagawa lang natin kanina, no? Imagine lang natin ito, ililipat natin dito. So, ang gagawin natin is, i-turn away natin siya pa kaliwa para mapunta siya dito. And then, right algo, tulak, baba, hila. Tapos, ganyan. And then, left algo. Okay, napunta na dito yellow. So, meron na siyang isang edge na tumaas. So, ito po yun. Yung walang yellow na color. So, blue and orange. So, itapat natin yan sa blue. And then, yung orange niya nandito. So, ilayo natin siya. And then, left algo naman tayo. Taas, tulak, baba, hila. And then, ganyan. Tapos, right algo para mabalik to dito.
taas, tulak, baba, hila. Okay. So, meron pa tayong isa na hindi na-solve. Ito pa po yung isa na walang yellow na kasama. So, itapat natin siya sa green. And then red, yung kanyang isang color. And nandito yan sa left side. So, i-move away natin siya. And then left algo tayo. Taas, tulak, baba, hila. Tapos, i-turn natin na paganyan. And then, right algo, taas, tulak, baba, hila. Ayan. And as you can see po, nakasolve na yung ating second layer. Okay, next naman po is isolve natin yung ating yellow cross, which is yung top cross natin. So, dito, ang titingnan ng uli natin is yung mga edges niya. So, muna natin tingnan yung mga corner. So, pwede po tayong maka-encounter na 4 na cases dito. Una, meron na siyang cross. So, pag ganun, skip na natin itong part na to kasi nakasolve na siya. And then, next naman is parang ganito, meron siyang line. Yan, pwedeng vertical, pwedeng horizontal. Pero pag ganyan, itapat niyo po sa kanya na pa-horizontal siya. Or, pwede rin po siya yung parang 9 o'clock position. Ganyan. Or pag ganyan, makikita natin. Tapos, pwede rin po na tuldok lang. So, wala siyang kasama na ibang edges. Yan, tuldok lang. So, in this case po, nakakuha tayo ng line. So, ang gagawin natin pag ganito is, ayan, ito pong front, i-twist natin na 90 degrees. Nandito yung tatlong white niya. Okay, and then, gagawa tayo ng right algo. Taas, tulak, baba, hila. And then after nyan, ibabalik lang natin sa position. And then, ayan po, meron na tayong cross. Kung maka-encounter naman po kayo ng ganitong case na dot lang po siya, so wala po siyang ibang kasama na edges, wala rin siya 9 o'clock position as well as yung line. Ganito naman po yung gagawin natin. So, twist lang uli natin itong front na pag ganyan. Nandito yung tatlong white sa gilid. And then, right algo tayo. Taas, tulak, baba, hila. Okay, balik natin. And then, pag po ganyan, magkakaroon na tayo ng maliit na L or yung 9 o'clock position. So, ang gagawin po natin is, i-twist po natin to pag ganyan para maging 9 o'clock siya. And then, i-twist uli natin to na 90 degrees. Tapos, right algo uli tayo. Taas, tulak, baba, hila. And then, isa pang right algo. Taas, tulak, baba, hila. And then, pag binalik po natin to, ayan, meron na tayong yellow cross. Next naman po na gagawin natin is, i-check natin yung mga corners natin dito sa taas, yung yellow corners, kung oriented ba sila or hindi. So, ang ibig sabihin po ng oriented, di ba po yung mga corner na to, lagi siyang may kasamang yellow. Pero meron siyang 3 colors, so meron pa siyang 2 other colors aside sa yellow. So, for example ito, green and red. So, para masabi natin na oriented, dapat nasa pagitan po siya ng green and red. Ayan, so ito, green and red center. Yan, nasa pagitan siya. So, oriented to. And then this one, dapat nasa pagitan siya ng blue and red. Pero ito, nasa green and orange siya. So, hindi siya oriented. And then this one, dapat nasa pagitan siya ng green and orange. Ito naman, nasa pagitan siya ng blue and orange. So, hindi rin siya oriented. Ito naman, dapat nasa pagitan ng blue and orange. Nasa pagitan siya ngayon ng blue and red. So, hindi rin po siya oriented. So, in this case, no, isa pa lang po yung oriented, pero ang kailangan po kasi natin, at least dalawa. So, ayaw po natin yan. Ang gawin natin, i-turn po natin itong top layer. And then, check uli natin kung mas marami yung oriented pag ganito. Okay. So, ito, blue and red, hindi po rin siya oriented. Ito, green and orange, yan, oriented tong isa. And then, blue and orange, ayan. Dalawa silang oriented, no? Blue and orange, yan, oriented na po yan. And then, green and red, hindi rin po ito oriented. So, ito pong dalawa na to, oriented. Ang goal kasi natin, dapat lahat sila is oriented. So, dapat itong dalawa na to, mapag-switch natin. So, ang gagawin natin, pag ganyan, yung dalawang oriented na corner, ilagay natin sa kaliwa. Yan, dito po. And then, tsaka tayo magra-right algo 3 beses. Okay. So, 3 beses na yun na right algo. Then, after nyan, i-turn natin yung cube na pag ganito. Tapos, left algo naman tayo 3 beses ulit. Ayan. So, check po natin kung oriented na ba lahat ng side after nyan. Okay, green and red. Ito. Green and red. Ayan, oriented na siya. Green and orange. Ayan, oriented na po. Orange and blue. Okay, oriented na rin siya. And then, blue and red. Okay, oriented na rin po siya. After natin ma-orient yung mga corners ng yellow, ang gagawin natin is, kailangan po, lahat ng mga corners na yellow, malagay na natin dito sa baba.
Yan. So, di ba po mula kanina, itong white na, na face is nasa baba lagi. Ang gagawin po natin ngayon is babaligtarin natin siya. Yan. So, itong white nasa taas and then yung yellow nasa baba. And then, ang goal natin, lahat dapat ng yellow na corner nasa ilalim na. So, ngayon, pili tayo ng side kung saan tayo magsosolve. So, for example, ito, nasa blue tayo, no? Pag nag-start po tayo mag-solve dito sa blue na face or sa blue na side, hindi na natin siya iikot. Dito na lang tayo lagi magsosolve. Yan. Para mas malinaw po, pakita ko na lang po sa inyo, no? So, hanap po tayo ng yellow na corner na hindi pa nasa baba. So, for example, ito. So, para malagay po natin siya dyan, right algo tayo. Baba, hila, taas, tulak, baba, hila, taas, tulak, baba, hila, taas, tulak, baba, hila. Yan, nandito na po siya. So, yung right algo po, depende po kung ilang beses nyo siya gagawin. Basta po nandito na, stop na po tayo. So, next, hanap ulit tayo ng yellow na corner. Ay, gagalaw lang po natin is itong bottom niya. So, ito. So, pupuntahin po natin siya dito sa baba. Again, right algo lang po tayo. Wala pa rin siya. Again. Wala pa rin. Okay, wala pa rin. Okay, andun na siya. Ikot ulit natin itong ilalim. Taas, tulak, baba, hila. Ayun. So, as you can see po, lahat ng yellow na parts ay nandito na sa ilalim natin. And then, okay pa rin po yung taas natin. Ito, ikot lang natin. Ayan, okay pa rin po yung first and second layer. Okay, so, ibaligtad na po uli natin siya, no? Itaas na natin yung yellow. And then, check po natin kung may na-solve na side. And wala pa rin po siyang side na na-solve, no? So, mali-mali pa po yung position ng ating mga edges. So, kailangan po, maitama natin yung position ng edges. So, pag ganyan po na walang side na nakasolve, pili lang po tayo ng side kung saan natin gustong mag-start. So, ang gagawin natin is, magra-right algo tayo once, and then left algo once. Tapos, after nyan, 5 times na right algo, and then 5 times na left algo. Okay? So, gawin po natin. Right algo once, left algo once, and then right algo 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. And then left algo 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so check natin kung meron na tayong side na na-solve. Yan. So, in this case po, meron ng green. Okay? So, pag ganyan, pag meron na pong side na na-solve, tapat po tayo dun sa side na nakasolve na. And then, ulitin po natin yung right algo once, left algo once, right algo 5 times, and then left algo 5 times. Right algo once, left algo once, right algo 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. And then left algo 5 times ulit. 1, 2, 3, 4, 5. And then check po natin kung na-solve na yung ating Rubik's Cube. And hindi pa rin po, ano? So ulitin po ulit natin. Right algo once, left algo once, right algo 1, 2, 3, 4, 5. Left algo 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So check po ulit natin kung nakasolve na ba siya. Yan, green. Okay, red, blue, and orange. So yan, congrats po. Nakasolve na po kayo ng inyong first na Rubik's Cube. And as you can see po, posible naman po siya. No? Basta i-follow natin yung algorithm na kailangan nating malaman para ma-solve yung isang Rubik's Cube. Kasi hindi po siya ma-solve na trial and error lang. So, yun lang po. Sana nakatulong tong video. If you have any other questions, just let me know in the comments and follow for more.